magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Dito naman tayo sa isa pa. Hindi niyo po pwedeng gamitin yung Luke chapter 4 verse 16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper. Kasi wala naman pong sinabi roon. Hindi po porket may sinabing nakaugalian ay iko-conclude mo na agad na si Panginoon Jesus ay Sabbath keeper. There is no such thing as na Sabbath keeper in the Bible na si Kristo. Hindi po siya saklaw, mga kapatid. Kaya kinukorek po natin sa hapon na ito pong ganitong usapin, mga kapatid. Ayan. So, ikino-correct daw po tayo, no? Sa panahon na kalang pagbo-broadcast na yon. Teka, kanina pa ho kayo sumasablay. Parang ang dapat ninyo i-correct, hindi ako. Ang i-correct ninyo, yung inyong sarili. Kasi tinututulan nyo yung inyong referensya. Pero sabi ng inyong kasama, yung referensya na yon, hindi dapat tutulan kasi isa yung ebidensya. Tapos ngayon sasabihin nyo na naman na hindi pwedeng gamitin ang Lucas 4:16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper. Sabi ng inyong referensya, si Kristo Sabadista di ay. Paano hindi pwedeng gamitin ng Lucas 4:16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper? Ha? Paano yun? Diba? Oh. Alam niyo, mag-isip lang kayo mga kapatid ng kaunti. Oh. Ipaalala nga natin. Paalala natin. Yan, no? Paano natin sasabihin hindi dapat gamitin yung Lucas 4:16? Sabi ng inyong lathalain, ng inyong official na aklat, si Jesus Sabadista, sa nakalagay Lucas 4:16. Siguro dapat ninyong itama yung inyong sarili. Yan ang dapat ninyong i-correct, hindi ako. Kasi ako, tama ang aking pag-unawa sa Biblia. At isa pa, ginamit kong pagpapatunay ang sarili ninyong tabak, yung sarili ninyong aklat.
Kaya mali na sasabihin ninyo, hindi pwedeng gamitin ang Lucas 4:16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper. Kasi parang sinabi na rin ninyo na mali yung pagkakalagay doon sa inyong mga aklat. Mas marunong pa kayo doon sa inyong mga authorities. Yan ang lalabas po niyan. Oh. Di parang sinabihan na ninyo yung lehitimong gumawa nung nobena na mali sila kasi ginamit nilang batayan, ginamit nilang pagpapatunay yung Lucas 4:16. Nasusundan ninyo mga kapatid? Ha? Oo. Di ba? Kaya kailangan mag-isip-isip din tayo mga kababayan. Oo. Kaya sinasabi sa atin, hindi ninyo pwedeng gamitin ang Lucas 4:16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper. Kasi wala namang sinabi doon. Diba? Sabi niya kanina, no? Oh, hindi porket may sinabing nakaugalian, iko-conclude na muna, sabi niya, ay iko-conclude muna agad na si Panginoong Hesus ay Sabbath keeper. There is no such thing as na Sabbath keeper in the Bible na Kristo. Yan. Hindi po siya saklaw mga kapatid. Kaya kino-correct po natin sa hapon na ito kung ganitong usaping mga kapatid. Yun ang sabi niya. Oh. Balikan nga natin mga kaibigan, ano? Oh. Balikan natin 'yon. Hindi niyo po pwedeng gamitin yung Luke chapter 4:16 bilang patunay na si Kristo ay Sabbath keeper. Kasi wala naman pong sinabi roon. Hindi po porket may sinabing nakaugalian ay iko-conclude mo na agad na si Panginoon Jesus ay Sabbath keeper. There is no such thing as na Sabbath keeper in the Bible na si Kristo. Hindi po siya saklaw, mga kapatid. Kaya kinukorek po natin sa hapon na ito pong ganitong usapin, mga kapatid. Sabi ng kanilang opisyal na latalain sa nobena, ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinagoga sa adlawang igpapahulay. Si Jesus sa Bautista di ay Lucas 4:16. Maliwanag ba? Sino ang dapat i-correct sa pagkakataong ito? Tayo po ba o sila? Ano ang karapatan ng sino mang apologist nila para sabihin hindi pwedeng gamitin ang Lucas 4:16 bilang pagpapatunay na si Kristo ay Sabbath keeper? Sino? Nakikita nyo mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Hindi sila makakapagpatunay. Oh. Kung meron ditong pwedeng magpatunay, yun ay yung kanilang mga lathalain. Oh. Mas maniniwala tayo doon sa mga opisyal nilang mga aral, mga opisyal nilang tawag dito, mga babasahin. So, kesa sa mga apologists na gusto lang magpalusot. Ayun naman talaga ang totoo eh. Gusto lang magpalusot. Oh. Ang problema, mahirap makalusot yan mga kapatid. Oh, mahirap. Ito pa, isang katibayan mga kapatid. Papakita ko sa inyo. Dito, sa sulat ni kapatid na Sok Fernandez, isa pong CFD, Armadora Divina. Yan po yung title ng aklat. Kopya po ito ng dati ninyong national debater
Oh, yeah. At tatanda natin, si Sok Fernandez ay isa pong papal awardee na tumanggap po ng award sa Papa sa Roma. Kaya maituturing po itong isa sa mga legendary brothers ng Roman Catholic Church. Hindi basta-basta itong si Sok Fernandez na isang CFD. Sabi rito, gamit ang Lucas 4:16, si Kristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios. Matthew 5:17 hanggang 18. Og sumala sa iyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlawang Sabado. Lucas 4:16. Sa ato pa Sabadista si Kristo, bisan si Maria iyang inahan mipahulay sa Sabado. Lucas 23:56. Pwede mo bang sabihin kay Sok Fernandez na mas may authority kaysa doon sa nakausap natin, kaysa doon sa mga apologist na rumaratat sa atin? Pwede ba na sabihin kay Sok Fernandez, Sok Fernandez, mali ka? Kahit na tumanggap ka pa ng award sa Papa, mali ka. Kahit na ikaw ay legendary brothers, mali ka. Hindi mo dapat gamitin ang Lucas 4:16 para sabihin sa Badista si Kristo. Pwede mo bang sabihin yun? Sasabihin mo rin ba dito sa official magazine, official na aklat ninyo sa nobena, sa glosaryoso, na mali yung pagkakalimbag ninyo nang sabihin ninyo si Jesus sa Badista? Hindi nyo pwedeng gamitin ng Lucas 4:16. Pwede nyo bang sabihin sa kanila yan? O hindi kaya ang dapat na maitama rito, yung atin pong mga nakausap, yung mga apologist, yan ang dapat na ikinokorek. Kaya paano nyong ikokorek ako, nasa tama ako? Ang ikorek po ninyo yung mali ninyong pangunawa. Yan ang ikorek ninyo, mga kababayan. Nakita ninyo, di bumabalik din sa inyo. Ito, diba? May hamon siya, no? May hamon si Ronaldo, may hamon siya. I-refute nyo muna ang mga box ng ginagamit ng mga boss. Kapag napabulaan nyo ito, babalik daw ako. Ano? I-refute? Bakit namin i-refute yan? I-proof yan. Hindi ka ba nag-iisip? Huwag mo nga, tanda kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung kaisipan mong mangmang sa amin. I-refute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? Diba? Ano pa? Sige, ipagpatuloy pa natin, ha? Ito pa sabi. Alam niyo kasi kung bakit namin ito tinalakay ngayon, itong Luke chapter 4 verse 16, sapagkat mali po talaga. Totoo po ang sinasabi ng aking bigatin siya, Joel Braya, no? Mali talaga. Ano sabi? Totoo daw yung sinasabi nila. Aba, makikipag-compete ka pa ba roon sa mga official magazine ninyo? Hindi na. Kaya yung kumakampi doon kay kapatid na Jobanil, na kapwa ninyo apology, sama-sama kayong mali. Kayo ang dapat na maituwid. Malaki problema ninyo. Bakit? Yung inyong official magazine, official ninyong mga aklat, mga official ninyong latalain, yan ang nagsasabi na ng patotoo. Sabi nga ninyo, ebidensya yan. Bakit namin i-refute? Di ba sabi ninyo yun? Ituwid ninyo yung inyong sarili. Sapagkat tunay, totoo yung aking ipinangangaral. Tuloy. Alam niyo kasi kung bakit namin ito tinalakay ngayon, itong
Luke chapter 4 verse 16 sapagkat mali po talaga. Totoo po ang sinasabi ng ating ang aking bigatin siya, ano? Si Joel Braya, no? Mali talaga na gamitin ni Camacho yung Luke chapter 4 verse 16 na sinasabi niya, napanood ko yun yung debate, no? Tinanong siya, sumasamba ba si Kristo? Sabi niya, oo, nung talata ay ginamit niya yung Luke chapter Luke chapter 4 verse 16. Mali po, hindi naman po, kung babasahin mo nakasulat doon, hindi naman sinabi doon na siya ay sumamba, no? Walang ganon, nagbasa, nagturo siya, nangaral. Magkaiba po yung nangangaral sa sumasamba. Pabira namang Amen. Amen. Katanga-tanga. Ang tatanda nyo na. Alam nyo mga kaibigan, sa talatang yon, si Jesus po ay, ang ibig sabihin doon, ang ating Panginoong Kristo ay bumalik po sa kanyang sariling bayan ng Nazaret. Malinaw yun Hindi sinabi na bumalik siya doon para sumamba at pumasok. Hindi, walang ganun. Kagigising ko lang, pinagbuisit niyo ako. Yan. Sa kanila pala, pag nangangaral ka, hindi ka na sumasamba. Ganun ba yun? Hindi ho. Yun hong pangangaral, isang uri po yun ng pagsamba sa Diyos. Sapagkat yan, pangangaral ay pagbibigay parangal sa ating Panginoong Diyos. Isang uri po ng pagsamba yun. Kaya yung ginawa ng ating Panginoon, ayon na rin sa inyong mga latalain, pagsamba yun. Hindi siya Sabbath breaker. Kahit ulit-ulitin nyo yung pagbabasa ng inyong latalain, yun at yun din ang sasabihin. Kaya hindi mali yung pagkagamit ko. Ituwid natin ang mali ninyong paniniwala. Katanga-tanga. Ang tatanda nyo na. Ano raw? Ulitin natin para may magic word ako narinig doon tingnan natin may magic word, patapusin natin. Alam nyo kasi kung bakit namin ito tinalakay ngayon, itong Luke chapter 4 verse 16 sapagkat mali po talaga. Totoo po ang sinasabi ng aking ang aking bigatin siya, si Joel Braya, no? Mali na gamitin ni Camacho yung Luke chapter 4 verse 16 na sinasabi niya, napanood ko yun yung debate, no? Tinanong siya, sumasamba ba si Kristo? Sabi niya, oo, nung talata ay ginamit niya yung Luke chapter Luke chapter 4 verse 16. Mali po, hindi naman po, kung babasahin mo nakasulat doon, hindi naman sinabi doon na siya ay sumamba, walang ganon, nagbasa, nagturo siya, nangaral. Magkaiba po yung nangangaral sa sumasamba. Pabira namang Amen. Amen. Katanga-tanga. Ang tatanda nyo na. Alam nyo mga kaibigan, sa talatang yon, si Jesus po ay, ang ibig sabihin doon, ang ating Panginoong Kristo ay bumalik po sa kanyang sariling bayan ng Nazaret. Malinaw yun Hindi sinabi na bumalik siya doon para sumamba at pumasok. Hindi, walang ganun. Kagigising ko lang, pinagbuisit niyo ako. So, tama ba para sa isang mangangaral ang mga ganitong kataga? Dito pa lang malalaman ninyo kung tunay bang sa Diyos ang mga apologists na ito. Biruin mo, ano sabi niya? Pambihira naman anya kayo. Katanga-tanga. Yan, ang tatanda nyo na. Tapos sa bandang huli, sabi niya, kagigising ko lang anya, binubuisit niyo ako. Di ba? So dito pa lang makikita na natin, hindi talaga sila sa Diyos. Sabi ng ating Panginoong Diyos ganito basa. Dito sa Santiago, Kapitulo 1, talatay 26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito'y walang kabuluhan.
Sayang. Sayang mga kapatid na kayo'y napapakilalang sa Diyos. Pero ikinakaila naman ng inyong mga panambit. No? Sayang. At ang maniniwala sa inyo, maliligaw. So, huwag ninyong iligaw ang mga tao, mga kapatid. Huwag ninyo silang iligaw. Kaya yung sinasabi nila, mga kaibigan, na kung bakit daw nila tinatalakay yung Lucas 4:16 sapagkat mali daw talaga ako. Parang sinabi na nila, mali ang iglesia nila. Bakit? Yung iglesia nila ang sumulat di ba? Sa pamamagitan ni Sok Fernandez, na isang PayPal awardee, tumanggap ng award sa Papa sa Roma. Isang legendary brothers nila. At yung Novena Glosario, lalabas mali rin yan. Kasi kakampi ko lahat yan. Di ba? Ayan gamit ang Lucas 4:16, sa Bautista daw si Kristo, pati si Maria. Ganon din sa Novena, sa Glorioso. Kapag mali ako, mali rin niya sila. Sino ba talaga mali? Baka itong mga nagpapakilalang apologists ko, na hindi naman nakabatay sa kanilang doktrina. Ito doktrina ninyo, ito paniniwala talaga ninyo, Minsan, magbasa-basa rin kayo ng inyong mga aklat. Nauunahan ko pa kayo Nauunahan ko pa kayong bumasa ng ng aklat ninyo Kaya tuloy nakita ninyo, nasusukol ho kayo, di ba? Malinaw ba ako? Matagal ka ng malabo. Kita mo, nagtablahan pa sila. Malinaw ba ako? Sabi ng isa, matagal ka na malabo. Tuloy. Ito kasi yung yung bababasa sa Lucas 4:16. Kung basahin mo talaga sa Bisaya, Bisaya man yan sila, di ba? Yeah. Unya mi adto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug ingon na andan niya ni adto siya sa sinagoga sa adlaw ipagpahulay ni adto ba, tapos di ba na talagang kinagawian na talaga niya na pupunta sa sinagoga, mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. O di ba, wala naman nakita dito na nagsumamba siya, nagbasa ng mga kasulatan. O gitululan siya sa basahon sa mga sinulat ni Propeta Isayas, gibuklad niya og pangnilokot nga basahon. Ug maoy iyang gibasa ang dapit diin na sulat ini. So maklaro dito talaga na mali talaga ang unawa dito ng mga SDA. Kasi wala kang mababasa dito kahit isang piraso na sumamba siya. Doon daw sa Bisaya, malinaw na nakalagay. Ugali talaga niya papasok sa sinagoga. Ay di paano ngayon yan? Turuan ninyo isa't isa sa inyo. Ngayon, diretso natin. Basta daw si Panginoong si Kristo kayo sumasamba. Walang ganun wala kang mababasa kahit isang sitas Wala. Kahit galugarin mo man yung banal na kasulatan, wala kang mababasa doon na ang Panginoong si Kristo ay sumamba. Wala. Oo. Kasi, Bro Edong, pagka sinundan natin yung gusto nila, masisira yung pagka-Diyos ni Kristo Bakit masisira? Wala namang doktrina ang Seventh-day Adventist na ang sumasamba yung kalagayang Diyos ng ating Panginoon. Wala. Ang doktrina ng Adventist, ang sumasamba yung kalagayang tao ang siyang sumasamba sa Ama. Kaya paanong masisira? Yan. So, marami kayong dapat ayusin sa inyong pananampalataya. Kayo nagbabanggaan. Iba-iba kayo ng katwiran. Iba rin kayo sa official ninyong mga magazine. Kanina bumabasa pa ng Bisayang sali ng Biblia. Itong binasa ko kanina,
Bisaya din. Oh, di ba? Lagay natin sa screen ulit. Ayan, no? Di ba? Si Kristo wa nagbungkag sa balaod sa Dios. Matthew 5:17-18. Og sumala sa iyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlawang Sabado. Sa ato pa, Lucas 4:16 yan, sa ato pa, sa Badista, si Kristo. Sino nagsabi? Si Sok Fernandez. Dihamak na, mas may authority ito kaysa doon sa mga nagbabangga ang mga apologists ngayon ninyo. Hindi lang yan. Di ba yung binasa natin kanina? Ayan, no? Bisaya din. Paano yan? Siguro gumawa kayo ng aklat ninyo. Sabi ninyo, mali ang sinabi ni Sok Fernandez. Mali ang sinabi ang nakalagay sa Novena La Glorioso. Yan. Mali ang iba pang mga nakalagay sa aming aklat. Kami ang nagsasabi ng totoo. Yan, dapat gumawa kayo ng ganyang ano ninyo. Kasi mananatili lang kayong hokus-pokus niyan. Mga ngatwiran lang kayo kahit wala kayo sa katwiran. Para lamang masabing apologist kayo. Mga kababayan, mga kaibigan, huwag ko kayo magagalit sa akin, no? Ipinapakita ko lang yung dapat na ting paniwalaan. Sino ba? Ang Roman Catholic Church ba na binabangga ang sarili nilang aklat? Ang Roman Catholic Church ba na binabangga ang sarili nilang mga apologist? Bakit pa kayo mananatili dyan sa iglesyang pakontra-kontra? Kontrahan ng apologist, kontra din ang apologist doon sa kalang aklat. Mabuti pa kaming mga Seventh-day Adventist member Nababasa namin yung mga aklat ninyo, nagiging basihan pa nga namin At tama naman yung pagkakasabi ni Sok Fernandez doon sa particular na talata na yon. At ganun din yung sa ano ninyo, doon sa nobena ninyo. Ibadista daw si Panginoon si Kristo kay sumasambay. Walang ganun wala kang mababasa kahit isang sitas Paano kayo niyan? Mali ba yung mga authority ninyo? Kayo tama? Mag-isip na kayo dyan, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas,
siya